Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin, walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart natin. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Makakapanayan po natin ngayong tanghali, human rights lawyer and advocate, Attorney Chel Jokno. Attorney, magandang tanghali po. Thank you very much for joining us in our program. Hi, good noon Pam at good noon din sa lahat ng nanonood at nakikinig. Alright. Marami tayong i-discuss na issue ngayong tanghali, Attorney, no? Pero simulan natin doon sa nag-viral na video. The video which circulated online, which made rounds online. Video po ito nung isang teacher na siyang inakusahang nag-upload ng nung naturang video, si Janus Munar po. At nakalagay dun sa video, mapapanood natin na sa Commonwealth Avenue ito kuha. At sinabi nung police na pinatigil niya yung mga sasakyan dahil daw dadaan allegedly ang isang VIP, which explicitly sinabi po ng police ni Executive Master Sergeant Verdo Pantoliano na si VP Sara nga po yung nasa video. Narito panoorin po natin ang video na nag-viral. Boss, ano to? Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP Sara? So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP Sara? Dadaan lang po, cross lang po. Wow! Cross lang po siya, saglit lang po. Ko-cross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Alright, sige. Ko-cross si VP Sara. Si VP Sara tatawid, kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po tatawid lang. Dali na po, ha? Understanding lang po, tatawid daw si VP Sara. Alright. Alright. QCPD accused Mr. Janus Munar, yung teacher nga po, of uploading this viral video wherein it was mentioned there that dadaan daw po allegedly si VP Sara. So kaya pinatigil yung mga sasakyan sa Commonwealth Avenue. What made you decide to help the teacher, Attorney? Well, first of all, i-clarify ko lang si Janus Munar, yung kliyente ko, hindi siya yung mismong kumuha ng video. Yes. Shinare lang sa kanya, tapos ang ginawa niya ay shinare din niya sa internet. Yes. So yung una kasing sinabi ng QCPD ay siya mismo yung kumuha at hindi naman totoo yun. Ngayon, bakit ako pumayag na maging abogado niya? Well, si Janus kasi, tulad siya ng maraming mga kliyente ko bilang isang human rights lawyer, na dehado at saka underdog. Kasi lahat naman tayo, actually, araw-araw, milyon-milyon Pilipino ang nagsishare ng mga video tulad ng video niya na ng isang public officer, traffic enforcer na ginagawa yung kanyang tungkulin sa isang public place. Wala naman akong nakikitang masama doon, wala naman akong nakikitang illegal doon. Kaya nung nag-reach out siya sa akin, humingi siya ng tulong, sabi niya wala siyang mahanap na abogado, pumayag naman ako agad. Alright. Linawin po natin yung charges na sinampa laban kay Munar. So, una, spreading fake news daw po at child abuse. Unang demanda sa kanya ay spreading false news. Yan ay nakabase sa isang lumang-lumang batas na nasa ilalim ng Revised Penal Code natin. At sa pagkaalam ko, never pa yan nagamit sa ganitong sitwasyon sa mga nag-upload o nag-share ng mga video. Pero nagtataka kami kung bakit yun ang naging charge laban sa kanya. Samantalang wala naman binago doon sa video, wala naman siyang inalter o tinampered sa video. Yun ay talagang ganun mismo yung pangyayari at shinare lang niya. Yung pangalawa naman na charge ay lalong-lalo namin hindi magets kung bakit. Kasi ang sabi daw ay dahil shinare niya yung video ay nagkaroon daw ng child abuse.
Nung binasa namin yung complaint, ang nag-file ng complaint si Sergeant Pantoliano, sabi kasi niya meron siyang isang anak, menor de edad, na babae, 13 years old, na nung nakita daw niya yung video, parang nag-suffer siya ng trauma. Yun lang, sa panig naman namin, sabi namin, kung ganun ang logic nila, kahit sino na mag-share ng isang video ng public official na Pwedeng sampahan ng just by reklamo. chance may anak siya na menor de edad, ay pwede na ngayon sampahan ng child abuse. Hindi naman yun ang purpose ng child abuse, kasi pag binasa natin yung batas na yan, yun talagang pagmamaltrato ng bata ang pinaparusahan yan. At sa tingin namin, hindi naman yan papasok dito sa nangyari kay Janos. Alright, so yun po yung dalawang charges. So spreading fake news, false news, and that child abuse. So naniniwala po kayo, attorney, na wala naman talagang applicable na charges na pwedeng i-file or na charges na pwedeng isampa dito kay Mr. Munara. In fact, nagtaka rin kami sa timing. Kasi nung unang nagpa-interview ang station commander ng QCPD, tapos pinangalanan niya si Janos. And after that, usap kami ni Janos at sabi ko sa kanya, itong suggestion ko, sulatan na lang natin ang QCPD. At sabihin natin, bakit nyo naman nilabas yung pangalan ko na wala kayong binary verification? At pangalawa ay labag yan sa data privacy law kasi pangalan niya yun, sensitive information yun. Ngayon, nung sumulat kami, after about 1 week, doon na lang sila nagpadala ng sagot sa amin na biglang nilagay nila doon na meron na palang kaso si Janos. At doon kami rin surprised dahil sa tingin namin, sana pinag-aralan muna na mabuti, sana kinonsulta muna sa mga legal bago tinuloy yung pag-file. Alright, so they're emphasizing, sir, that yun nga, nagpakalat ng fake news or false news si Mr. Munar. Sa ating batas po ba, is there really a law that explicitly, may batas ba tayo, is there a law that explicitly says na no one should take a video of someone, of a public official, and then post it online? Wala. Talagang as in zero yan. Wala talagang batas na nagsasabi ng ganyan. Therefore, yung ganung angulo, hindi siya applicable na i-charge mo. Yung ganung, kumbaga, ifa-file mo yung ganung charge laban kay Mr. Munar, hindi siya applicable. Wala naman palang nakalagay sa batas natin na bawal kang mag-post, bawal mong kunan yung video, yung public official o kung sino man at ipopost mo online. In fact, ang nasa batas natin, mismo sa ating konstitusyon, ay pasok yan sa ating freedom of speech at freedom of expression. Kasi yung, di ba, nakalagay sa ating konstitusyon, lahat naman ng kapangyarihan ng mga nasa pamahalaan ay galing sa atin yung authority nila. Ngayon, kung ako ay mayroong halimbawa reklamo o hinaing doon sa paggamit ng kanilang tungkulin o paggamit ng kanilang kapangyarihan, may right ako kasi kasama sa freedom of expression ko yon. Alright. What have been the developments in this case, attorney? Nakapag-submit na kami ng counter affidavit. Iniintay na lang namin. Bukas, may last hearing daw para mabigyan ng pagkakataon ang complainant na magbigay naman ng reply sa aming counter affidavit. Kung hindi naman sila magsasubmit, i-decide na ng Quezon City Prosecutor's Office yung preliminary investigation. Sa mga nakalipas po na hearings, hindi po umattend kahit isang beses po si Sergeant Pantoliano? Hindi po. Hindi siya nagpakita, wala siyang representative? Yes, siya mismo hindi dumating at wala rin siyang pinadalang kinatawan. Alright. Attorney, what did you think of, kasi of the reinstatement of Sergeant Pantoliano? Kasi naibalik na po siya, na-reinstate na po siya. At that's what Mayor Joy Belmonte urged then the QCPD, no? What did you think of this po? Actually, si Sergeant Pantoliano parang biktima rin siya. Kasi nasa ilalim siya, tapos sinabihan siya na may darating na VIP. Ano pang gagawin niya? Ang dapat sanang mangyari ay magkaroon ng clear policy ang ating Philippine National Police kung kailan ba dapat titigil ang traffic para sa VIP. Kasi alam niyo naman sa atin, napakaraming mga VIP.
kung bawat VIP na dadaan ay titigil ang traffic, kawawa naman ang mga motorista. At paano naman yung mga may hanap buhay at may negosyo. Kaya sana magkaroon ng clear-cut policy kasi it must be clear to those on the ground kung kailan dapat stop traffic at kung kailan dapat tuloy-tuloy lang ang traffic. Meron ba siyang pwedeng isampa laban dun sa mga sa kung sino man sa police or part of QCPD? Meron ba siyang possible na file na pwedeng or charge na pwedeng i-file? Yes, actually marami siyang options. Nandyan yung violation ng Data Privacy Act. Actually, 2 count yun eh. Yung mismong pagbubulgar ng kanyang pangalan. Tapos meron pa silang sinabi tungkol sa kanyang political affiliations dahil siya daw ay staunch critic daw ni VP Sara. So yun ang isang maaring isampa. Aside from that, ay pwede rin mag-file ng malicious prosecution, yung pagsasampa ng kaso na wala naman na sapat na basehan. Alright. May plano po ba si Mr. Munar na ituloy yung mga ganitong kaso? Yes, actually talagang feeling niya dapat may pushback. Pero syempre, nasa timing din yun dahil ang inaasikaso natin ngayon yung mismong demanda laban sa kanya. Alright. So, ano po ang masasabi nyo? Kasi recently madami pong ganitong incidents na involved mga public officials na kumbaga nai-involve sila sa fake news din. No? Kasi right after this incident, binawi po or pinabulaanan po ni VP Sara na wala naman siya sa Commonwealth Avenue nung oras na yon, no? At recently may mga ilang ding incidents na doon naman dumadaan sa, for example, sa EDSA bus carousel, involved ang isang senador po. And then isang public official din po mula sa MMDA yung nagsabi na itong senador nga po ay siya yung sakay ng sasakyan. When it comes to these incidents po, ano ba sa tingin nyo, paano ba dapat mag-react yung ating mga public official? Because yung mga galing din naman sa, for example, yung MMDA, eto naman from the QCPD, ginagawa lang din naman nila yung trabaho nila. And then, ang sinasabi lang din nila sa mga tao, yung nare-receive nilang information. So, how should the public officials react to these incidents po? Tama yun, Pam. And tingin ko, reflection yan ng pagkukulang ng polisiya na hindi clear sa MMDA, pati sa lahat ng mga traffic enforcers natin, kung kailan ba dapat i-allow yung mga dadaan na VIP at kailan na hindi. And that really calls for action. Kasi ang nadedehado dyan, ang ordinaryong motorista eh. Lahat naman tayo, talagang ayaw natin ng traffic, lalo na ngayon na magpapasko na. And yet, we have to deal with it every day. Samantalang nakikita natin yung mga VIP, walang ka-traffic dahil tuloy-tuloy yung pagbiyahe nila. There has to be a balance. What does it say po? Ano kayang pinapakita nito? Is this a reflection of the culture na nakukuha natin sa ating mismong gobyerno? Kasi nakikita po natin na VIP, of course, for example, nagkataon nga siguro na kung sakaling si VP Sara ngayon, pinatigil yung Commonwealth, kung sakali nga totoo na senador nga yun, yung sakay ng kotseng yun, pinayagan siya na dumaan. Whereas yung mga ordinaryong Pilipino, sumusunod sa batas, hindi naman, kumbaga hindi sila under nung kumbaga, special treatment. What does it say sa ating pakikitungo or sa ating treatment sa ating mga public officials? Nako, marami tayong nakikita doon. Kasi, di ba yung kasabihan na dapat iiral, yung no one is above the law. Pero sa atin, ang nangyayari, pag malaking tao ka, nakakalusot ka, pinapabayaan ka na lang pagka ganon. When kung talagang ang kagustuhan natin ay magtayo ng isang makatarungang lipunan, dapat walang exception. Dapat lahat ay susunod sa batas. At in fact, nakikita natin sa ibang mga bansa, hinahangaan natin yung mga prime minister, yung mga parliamentarian na pati sila sumusunod din, hindi sila humihingi ng special na pagtatrato. Ano po ang epekto nito sa atin mismo, sa bansa natin? Yung ganitong treatment natin sa public officials, we're not saying that we should not respect them. We're saying that there should be an equal treatment. Pero
hindi natin may iwasan minsan na may mga, may parameters din tayong sinusunod na dahil nga public officials sila, probably meron silang mga mahalagang bagay that they need to attend to, kaya kailangang pagbigyan or, something to that extent. Ano po yung epekto nito sa ating lipunan mismo? Nare-reinforce yung pananaw ng marami, yung perception ng marami, na may pagka-double standard ang batas natin. Na iba ang hustisya para sa mga ordinaryong mamamayan, iba rin siya pagdating sa mga malalaking tao. At yun ay bilang isang abogado, nakakalungkot sa akin yun. Kasi ang itinuturo sa amin, yung rule of law dapat ang iiral. Ibig sabihin na no one can be above the law. But at the same time, kinikilala din naman natin na may mga sitwasyon na dapat pagbigyan ang ating mga government official. Halimbawa, emergency, may sunog, ambulance, may medical assistance na required, dapat talaga tigil ang traffic dyan. Kung mga VIP at ang dadaan at meron talaga silang kailangan puntahan, I agree ako doon, titigil din ang traffic. Pero kung ordinaryong araw lang yon at papasok lang siya sa kanyang opisina, hindi naman nagmamadali, wala naman dahilan na maging urgent, bakit natin sila pagbibigyan pagka ganon? Alright. We can discuss more about that, once yung mga further hearings po ay magpatuloy na, attorney. Let's move on to another topic. Nabanggit ko po sa inyo kanina off-air na guest namin si former Senator Laila De Lima dito sa aming programa. What do you think, tinanong ko na rin po actually sa kanya to, attorney, what do you think of our justice system after everything that has happened to former Senator De Lima? Dahil nabanggit ko po na dalawang bagay ito. Yes, nakamit po ni Senator Laila yung hustisya na matagal niya nang hinihiling, but it was after almost 7 years. Yes, nakalaya po siya, pero inabot po ng halos 7 taon. What does this say to our justice system bilang abogado po mismo? Ako mismo ay minsan talagang nababahala, nagagalit at nalulungkot sa sitwasyon ng ating sistema ng hustisya. At yung kaso ni Sen Laila, doon natin nakita na number 1, justice delayed is justice denied. Yung 7 taon na yon, hindi na mababawi yon. Hindi na natin maibabalik kay Senator De Lima yon. Second ay nakita rin natin na talagang iba ang pagtrato o paggamit ng batas pagka ang involved ay mga malalaking tao. Yung mismong kaso ni Sen Laila, di ba, dapat ang mga kasong ganyan na kriminal, nagsisimula yan sa investigasyon. Pag may lumitaw na ebidensya, saka magpa-file ng case. And yet, yung sa case ni Sen Laila, ang nauna ay mga binitawang salita mismo ni dating Pangulong Duterte. Saka na lang nagkaroon ng supposedly na investigasyon na ngayon lumilitaw na napakarami pala mga testigo kuno na umatras na nag-recant. So that means that from the very start ay mahina na talaga ang kaso. Ang tanong dyan, bakit siya tumagal ng 7 taon bago nakalaya si Sen Laila at bakit nahayaan na ganong klaseng kaso na sa tingin natin ay mukhang wala naman ebidensya talaga ay naisalang pa sa korte? Ang sabi po ni Senator Laila, our justice system is definitely imperfect. Pero hindi po siya nawawala ng pag-asa na mas umigi ito. At ang sabi po ni former Senator Laila, sa tingin niya raw po ay nagsisimula ng mag-work yung ating justice system. Sang-ayon po ba kayo na sa ilalim ng Marcos administration, maayos na gumagana yung justice system ng ating bansa? Tingin ko, marami pa tayong dapat gawin para maging maayos ang takbo ng ating justice system. Unang-una, hindi pa rin natin nare-resolve yung sobrang bagal ng paglilitis ng kaso. Umaabot yan hanggang 10 hanggang 20 taon bago matapos ang isang kaso. Pangalawa, ay hindi rin natin masagot pa yung problema ng low conviction rates. Mismo si Secretary Remulla, nung umupo siya bilang Secretary of Justice, ay nagsabi sa publiko na ang conviction rate ay 25% lang. Ibig sabihin,
sa 4 na nasasampahan ng mga major crimes, iisa lang ang nako-convict. Yung 3 nakakalusot. Ay dapat hindi pa pwede yun. Ngayon, bakit sobrang bagal ang kaso natin at bakit nangyari yung low conviction rate? Sobrang bagal ang kaso natin dahil kulang na kulang tayo ng judge at kulang tayo ng prosecutor. Halos 20% ang vacancy rate natin sa mga judge, mga nasa 34% ang vacancy rate natin sa prosecutors. Kaya pagka wala sila, hindi natutuloy ang hearing. Kaya naman mababa ang conviction rate natin dahil para sa ating PNP, sapat na sa kanila yung na-identify nila yung accused at nasampahan ng complaint. Tapos na ang trabaho nila. So pagdating sa prosecutor, ang kailangan niya, proof beyond reasonable doubt, hindi niya nakukuha yon. Kaya mababa ang conviction. Yung matibay po na sistema, no, ng justice system, really far from it. Well, we are far from it, but it's doable. I believe that even 3 to 5 years from now, as long as there's political will, kaya natin ayusin ang sistema. Ito lang problema, hindi man lang ito pinag-uusapan. Wala siya sa national conversation at wala rin siya sa national agenda. Kung titingnan natin yung priorities nitong administrasyon ngayon, wala akong nakikitang strengthening the justice system, speeding up justice, etc. Parang wala sa mindset nila yun. Sana naman yun ay maging bahagi din ng mga priority natin. Alright. Pero nakikita niyo po ba na isang factor na nakatulong din na hinayaan ni President Marcos yung independence ng ating justice system when it comes to the case of former Senator Laila? Well, that's good. And that should have been the case in any event. Na dapat naman talaga hindi makikialam ang kung sino man ang executive o chief executive sa takbo ng ating judiciary. So maganda naman na yun na nakita natin. You mentioned a few things, attorney, no, na kailangan, na kulang tayo sa mga prosecutor nga. What do you think needs to be changed? Ano po ba yung mga kailangan nating baguhin? O kailangan nating alter o kailangan nating idagdag, bawasan sa ating justice system para para makuha natin yung mismong yung deserve naman ng mga Pilipino. Yung hustisya para sa lahat. Well, yung sa low conviction rate, simple lang yan. Isang directive mula sa presidente na mula ngayon ang dapat gawin ng PNP ay mangolekta ng sapat na ebidensya para magkaroon ng conviction. Kasi sa ngayon, ang ginagamit nila, clearance and solution rate. Pero hindi yon conviction rate. Dapat on the same page ang police natin at prosecutor para tumaas ang conviction rate. Doon naman sa vacancies, ang kailangan ay maging talagang masuri yung pag-appoint nila, ang processing, ang screening. At pangalawa, mas mabilis ang proseso. Ang problema kasi natin, lahat ng appointing power ay nasa isang tao lang. Ang Pangulo ang nag-a-appoint ng lahat ng members ng courts, pati lahat ng members ng prosecution, at marami pang ibang mga pwesto. Kaya isipin nyo yung papel na nasa Malacanang ngayon. Napakarami niyan. At dahil sa sobrang dami, at may iba rin naman trabaho ang Pangulo, hindi na naasikaso. So sana magkaroon ng some speedier system na maging merit-based yung appointment at hindi naman dahil may backer ka, kundi dahil magaling ka, yun sana ang maging batayan nila. Huwag po kayong aalis dahil tatalakayin pa po namin ang iba pang issue sa pagbabalik ng ating programa. Kasama pa rin po natin sa ating programa, human rights lawyer and advocate, Attorney Chel Jokno. Kanina, Attorney, napag-usapan natin yung tungkol nga sa kaso. No? Napahapyawan natin ng kaunti yung ano ba yung lagay talaga ng justice system patungkol nga doon sa kaso ni former Senator Laila de Lima. Katulad po ni Sen Laila, naging vocal po kayo. Alam po ng maraming Pilipino yan, alam po ng mga kapwa nyo abogado, mga opisyal sa pamahalaan na naging vocal din po kayo, especially nung panahon po ni former President Duterte, tungkol sa extrajudicial killings, tungkol po sa lahat ng, sa tingin nyo, inilabag na karapatan ng dating Pangulo. Inisip nyo rin po ba, Attorney Chel, na at one point, maaari ring mangyari sa inyo yung nangyari po kay Senator Laila?
Yes, actually, na-experience ko na rin for the first time na maging respondent sa isang kaso. Kasi nung natapos yung election ng 2019, kami ay kinasuhan ng inciting to sedition. Sanay ako sa court bilang abogado, pero hindi ako sanay sa court bilang akusado. Yes. Alright. What went through your mind? Kumbaga, meron ba kayong paghahandang ginawa, or alam naman po natin na you were just doing your job, no, as a human rights lawyer and advocate. Natural lang na i-point out nyo kung ano yung sa tingin yung mga nilalabag ng dating Pangulo, no? But sabi nyo nga na-experience nyo na sa korte, hindi bilang abogado, pero kayo yung kumbaga inireklamo, kumbaga. Ano po ang naging response nyo dito? Kumbaga, meron ba kayong paghahandang ginawa, or did you prepare anything like for yourself po? Actually, may experience na ako dyan dahil nung ako ay bata pa, pinuntahan yung bahay namin ng mga sundalo noon, hinuli yung tatay ko nung panahon ng martial law. At 2 taon siya nakulong. So I know how it is to be imprisoned. Halos kung nung pinapayag kaming araw-araw bumisita, dumadalaw kami sa kanya. Tapos nakita ko rin si Sen Laila at marami rin ako naging kliyenteng nakulong. Ay handa naman ako kung talagang gagamitin nila yung batas sa ganang paraan. Ipapaglaban ko talaga yon. But of course, I also understand how difficult it is to be denied your liberty. Isipin niyo yung dinaanan ni Sen Laila na halos araw-araw binabantayan ka, wala kang kalayaan, wala kang privacy, wala kang access sa computer, sa internet, sa Facebook, kahit TV man lang, kontrolado. And it's not something I would wish on any person. Gaano po kayo ka-assured na yung ganitong sistema natin sa ating justice system ay magbabago? Kaya ako, hinihikayat ko palagi ang mga tinuturoan ko mga law student at kayo mga pumasa ng bar itong nakaraang na araw lang, na sana ay tulungan din natin ang mga kliyenteng ganyan na kahit wala silang pambayad, ay kasama sa duty natin bilang abogado na magbigay ng free legal aid sa kanila. At ito ay hindi naman ito charity. Ito ay form of empowerment Kasi pagka tinutulungan natin yung mga naniniwala na wala silang boses, wala silang kapangyarihan, nare-realize din nila na meron din pala silang say sa ating lipunan. At tingin ko, yun ang klaseng equality na kailangan natin. Yung paniwala ng lahat na pantay-pantay tayo at walang malaking tao, walang maliit na tao. Alright, let's discuss another issue, isang matunog na issue po. No, ipinaglalaban po ito ganun din ni Senator Laila de Lima. Binanggit po sa ibang mga nakakarang interviews po ni Senator Bato de la Rosa na hindi natin kailangan ng ICC or International Criminal Court. Bakit po kailangan na kilalanin ng ating bansa ang jurisdiction ng ICC? Gayong, correct me if I'm wrong, attorney, kung walang pagbabago, kung magpapatuloy pa rin naman yung investigation and probe on former Duterte's war on drugs, kahit hindi tayo mag-rejoin, no? Gaano kahalaga na mag-rejoin tayo sa ICC, and what makes it different from actually not rejoining the Rome Statute? Well, alam naman natin lahat na pagka ang nasampahan ng kaso dito sa atin ay isang pangulo o vice president o kaya senador, ay napakahirap makamit ang hustisya. Meron na bang nakulong na pangulo dito sa atin? Marami na nasampahan ng kaso, may kasong plunder, etc. Pero wala pa rin nananagot. At kaya tayo sumali sa ICC ay para kahit papano, magkakaroon pa rin ng accountability. At mas maganda pa nga yung sila ang maghuhusga dahil hindi natin maimpluwensyahan ang mga judge doon sa ICC. Dito sa atin, kung ako ang Pangulo, ako ang nag-appoint sa justice na siya magde-decide ng kaso ko, o meron ng issue yon. Pero walang ganun klaseng issue sa mga judge natin sa ICC. Kaya ang tingin ko, maganda pa nga para sa atin yun na paniguradong may accountability at hindi maimpluwensyahan ng sino man yung magiging desisyon nila. Idinagdag po ni Senator De La Rosa na he's willing to be investigated
by our court but not by foreign courts. Kasi ang sinasabi niya, sinabi niya rin sa mga recent interviews niya na national interest should always prevail. And ang ibig niyang sabihin, once na pumayag siyang magpaimbestiga sa ICC, parang na-jeopardize yung ating national interest. Hindi ko nakikita yon. Unang-una, hindi naman foreign court ang ICC. Ang ICC ay isang international criminal court na gawa dahil sa isang treaty na sumali tayo. So, voluntary yung pagsali natin sa ICC. Ngayon, nasa national interest ba natin na magkaroon ng pananagutan ang malalaking tao dito sa Pilipinas? Siyempre, nasa national interest natin yon. At kung hindi naman natin kayang gawin yon dito sa mga korte natin, o bakit hindi natin gawin sa ICC? Sabi ko nga yung ICC napaka-neutral at napakagaling ng mga judge doon. Hindi ka basta-basta na-appoint doon kung wala kang track record. At sigurado tayo doon, walang bribery, walang corruption, talagang on the merits ang magiging desisyon. Alright. So that is right, Attorney. Magpapatuloy po yung investigation on former President Duterte's drug war kahit hindi po tayo mag-rejoin sa ICC. How assured are you, Attorney, na pagbibigyan ni Pangulong Marcos ang marami rin nating kababayan na gusto rin na ang Pilipinas na mag-rejoin sa ICC? Well, yun ang pinag-uusapan ngayon. Yan ang hot issue at sana matuloy yun. Kasi tingin ko, ang hinahanap, matagal nang hangarin ng mga Pilipino yung magkaroon ng pananagutan ang lahat. At yung bang wala nang pwedeng mangibabaw sa batas. Ang ICC is just one way of ensuring that kind of accountability. And I hope that hindi lang ito maging salita lang, na talagang seryosohin nila yung pagbabalik natin sa ICC. What do you think, Attorney, of our President's consideration on rejoining the ICC? Kasi at first, di ba, parang he was firm that we should disengage actually with ICC. Pero kalaunan, sinabi niya na there is a possibility na, pag-aaralan namin kung maaari nga ba tayong mag-rejoin ulit sa ICC. What did you think of this change sa pananaw ng ating Pangulo? Well, it's a welcome development, but to be realistic, alam naman natin meron din political dynamics yan. But at the same time, para sa akin, matagal na dapat natin pinag-uusapan yan. Yung bakit tayo sumali nung una sa ICC, bakit tayo umatras, at bakit ba kailangan na bumalik tayo. And I will just repeat that for me, it's really important for all of us na magkaroon ng siguradong accountability. Para maintindihan lang po ng bawat Pilipino, syempre, yung confidential at intelligence funds, ano po ba talaga itong mga to at tuwing kailan ba siya dapat nire-request ng isang public official o ng tauhan mula sa ating gobyerno? Well, unang-una, although ni-report ng ibang mga media na ako'y kabahagi ng second petition, actually, hindi ako naging petitioner doon. Pero familiar naman ako dun sa dalawang case na naisampa. Yung unang kaso ay talagang kine-question yung mismong paglipat ng pera mula sa Office of the President sa OVP of the confidential funds, yung 125 million. Dahil ang naging argument doon ay wala naman line item, wala naman nakalaan na item sa budget para doon sa confi funds na yon. Pero ano ba talaga yung confidential and intelligence funds? Yun ay ginagamit ng ating pamahalaan for national security and peace and order concerns. Kaya ang usually na meron confidential and intelligence funds, yung mga ahensya na related sa law enforcement. So, agencies that are concerned with national security, agencies that are directly concerned with law enforcement, and even yung armed forces natin, lahat yan may mga confidential funds yan. At may intelligence funds din. Yung intelligence funds, yan ang ginagamit nila pangbayad ng mga informant, pang-reward, ganun-ganon. Yung confidential funds naman, yan ang purpose din yan is to gather data to protect our country, the security of our country. Kaya maraming nagtaka kung bakit yung iba't ibang mga ahensya sumulpot, wala namang kinalaman sa national security or peace and order, and yet humihingi at nabibigyan
ng confidential and intelligence funds. Kaya mabuti ngayon, naging issue na yan at naging aware na rin ang mga mambabatas natin at mukhang inaayos na nila na talagang doon na lang ang maging tutok ng mga pondong yon. Kasi ang pagkaiba niyan, pagka confidential and intelligence funds, limited lang ang accounting niya. Hindi siya talagang tinitingnan ng malalim ng Commission on Audit. Kasi nga, confidential at intelligence funds siya. Pero pera natin yun eh. So, entitled naman tayo na malaman kung talagang napupunta ba yan sa national security concerns o baka naman kakani-kaninong bulsa na pupunta. Alright. Matagal po ba bago na-aprobahan itong confidential and intelligence funds? Kasi nabanggit niyo po, attorney, na hindi nga masyadong, kumbaga, hindi masyadong na-scrutinize ng Commission on Audit itong mga budget na ito dahil confidential nga, no? Pero gaano po ba katagal na-aprobahan ito? Kasama sa budget process yan. So pag humaharap yung iba't ibang mga agencies sa ating Kongreso, doon makikita kung meron ba silang hinihingi na confidential and intelligence funds at doon dapat magkaroon ng deliberation kung ito ba ay necessary para sa agency o baka naman pwede nang tanggalin. Kasi sa dami ng mga issue natin, sa dami ng pangangailangan ng taong bayan, bakit naman natin bibigay yung confidential funds din sa mga hindi naman required? Tingin ko ang talagang issue natin ngayon trabaho, pagkain, hindi naman nagbabago yung issue na yon. At yung inflation, yung sobrang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yun sana ang tutukan ng ating pamahalaan. Attorney, how convinced are you sa mga, kung paano sinagot ito ni VP Sara? Because sa mga nagdaang hearings, may mga pagkakataong sinasagot ni VP Sara yung mga tanong ng ating mambabatas. Pero there were times na she would ask help, from people from her office na sila yung mag-explain. Ano po yung tingin niyo dito? Bakit may pagkakataon na inililipat ni VP Sara yung pagkakataon na makapagsalita na sabihin sa mga kababayan natin kung ano nga ba yung tungkol sa confidential and intelligence funds na ito at yung hindi siya mismo yung nagsasalita at sumasagot. Bilang head of agency, sa tingin ko, yung mga issues ng policy, issues that affect the entire agency, dapat siya ang sasagot. Yung mga maliliit na bagay, yung mga minute details na hindi niya alam magkano yung inallocate sa isang particular item, ay yun talaga naman hindi natin pwedeng i-expect na alam ng head of agency yan. Pero pagdating sa malalaking issue, tulad ng issue ng confidential funds, dapat handa, dapat preparado ang head para masagot niya agad. Do you think, attorney, kailangan ng Department of Education ang Confi at Intelligence Funds? Hindi ko nakikita yung necessity para sa kanila. Total, kung meron naman silang issue tungkol sa national security, pwede naman i-refer sa NTF-ELCAC o kaya sa kung saan-saan mga ahensya. It's not something that should be their job. Kasi ang trabaho ng DepEd ay dapat tutukan yung mismong pag-aaral ng ating mga bata. At lalong-lalo na ngayon na meron tayong education crisis na sa lahat ng mga international study, nasa ibaba na tayo sa performance. Yun dapat ang focus ng priorities ng DepEd natin. Marami pa rin po ngayon, no? Siyempre, hindi natin maitatanggi. Sunod-sunod yung mga issue na ganito na ibinabato kay VP Sara tungkol nga sa Confi at Intelligence Funds. Maraming mga kababayan natin nagagalit syempre dahil gusto rin nilang malaman kung saan nga ba napunta yung kanilang tax dahil, pera ng taong bayan yun. Ano po yung opinion nyo doon sa mga kababayan din nating, kumbaga pinagtatanggol din si VP Sara na they are trying to defend na bakit daw ba pinapakialaman or bakit ba parang pilit parang kinakalaban si VP Sara na parang timing naman daw na parang kumbaga sinasabi nila na may mga opisyal ng gobyerno na parang tamang-tama yung timing na pagbatikos nila kay VP Sara. Well, kasama naman talaga yan. Expected naman natin na magkakaroon din ng mga staunch defenders si VP Sara. At
ano yon, sakop din yan ng freedom of expression nila. So ako wala akong naman nakikitang problema doon. Ang dapat lang sana ay makinig ang magkabilang panig at hindi maging personal yung usapin. Kasi yung mahirap yung pag sasabi na ikaw ganito ka, ikaw ganyan ka, hindi na yan issue ang pinag-uusapan, nagiging personal na. I hope na yung conversations natin about politics ay talagang issue-oriented kasi yun lang ang paraan para maisulong natin yung hangarin ng lahat ng Pilipino. Yung usapan po na ito, tumatagal na usapan na sa CONFI at intelligence funds, mayroon ng mga opisyal ng ating gobyerno na nagka-clash din yung kanilang opinions, including na rin si VP Sara at si Pangulong Marcos. May mga may mga opinions silang dalawa na nagkakaiba. Well, unang-una, syempre, ang ine-expect sana natin ay magkasundo silang dalawa. Pero alam naman din natin na pagdating sa dynamics ng politika, ay may kanya-kanya rin silang sariling agenda at interest. At tingin ko, ngayon natin nakikita at dapat husgahan ng taong bayan kung ano ba talaga ang gusto nilang gawin sa kanilang kapangyarihan. After all, yung authority nila galing sa atin yon. Kaya dapat para sa ating kapakanan ang lahat ng action nila. We will see in the days and weeks to come kung paano sila mag-uusap at makikipag-ugnayan. Ang sana lang mangyari ay huwag mawala yung interest ng mga Pilipino sa ginagawa nila. Alright. On that note, Attorney Chel, thank you very much po. Maraming salamat for Thank you, joining us here in our program. Maraming salamat po. Thank you. Human rights lawyer and advocate, Attorney Chel Jokno. Para po sa mga issue at iba pang kailangan nating talakayin, samahan niyo po muli kami sa aming programa sa susunod na linggo. Dito lang, sa likod ng kontrobersya.